Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 8:02. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalan maayong adlaw, kumusta? Welcome sa Lain Asab nga episode, lain nga edition sa atong tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. You're watching through Facebook Live. Kunya sa pagkakaroon na minaw sad mo pinagi sa South Radio. Ingon man sa DYAJ, Sambuan, Cebu. Nahumanag yun kagahapong adlaw kay galaan ang State of the Nation Address mo to ikalima nga sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanya doon ay daghan kay mga aspeto nga iyang gisgutan aron paghatag og kumpiyansa nato nga nagtrabaho sila. Sila nga naa sa administrasyong Marcos sa pagkakaroon nagtrabaho sila para sa kayuhan nato nga mga Pilipinhon. Pipila sa mga highlights naglakip sa focus may tungod sa pagpamenos na sa buluhisan sa mga mamumuo. Ingon man, mga paningkamot aron nga mubarato na ning bayranan nato sa kuryente. Inadunay mga ayuda, uguban pa nga mga gihisgutan. May tungod sa graft and corruption o pangurakot sa gobyerno, ipasalig niya nga kini gi-address sa iyahang administrasyon
Ug gani doon na daghang nabawi nga kwarta gikan sa gisuwayan na unta. O, nahinayon na gyud gani pagpangurakot sa nagkalain-lain nga mga opisyal sa gobyerno lakip ng pipila ka mga politiko ug mga kontraktor. Daghan pa uyamot ang giisgutan ni Presidente BBM, doon ay mga nakadaig. Doon na sa ubang misaway nga mailag matinuod, ubakaha. Doon na sa mga nanaway nga kini short-term rani nga mga pamaagi ang gibuhat sa Administrasyong Marcos. So kini guban pa mga higala mo itong isgutan ining atong tulumanon karon adlaw na nga Martes petsa 28 sa Hulyo tuig 2026. Kinigihapon ninyong alagad, inyong higala sa kahanginan June Carillo mo makiguban kaninyo hantod sa alas 9. Nining usa ka oras nato nga radio magazine program nga atong giuluhan og Newsline. Nagsagol din mga labas nga balita. Atong komentaryuhan ang mga importante nga issues o niya ato sang ipatinaw ang mga balita nga medyo komplikado o kinahanglan nga atong isulti sa yano nga pagkasulti kung unsay mga kahulugan niining mga balita ug unsay kalambigitan ini sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini uguban pa mo inyong madungog ug makita dinhi sa atong usa ka oras nga tulumanon matag adlaw Newsline Lunes hangtod sa Biyernes. Kining atong programa gipasiugdahan sa Lacto Puffy ug Asil Laboratories. Ako mga partner sa Engineering Department, sila Skinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Sunny Boy Sanchez diri sa studio sa Bantay Radio Cebu City. Unya dito sa Karkar Cebu sa South Radio to si Ray Quijano Alquizar ug to sa Ray Rosite dito sa Sambuan. Upadayon ko kisgot mga higala may tungod sa SONA o State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon ug unsay mga implikasyon ini sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kapin pagtuig ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, unsay atong ma-expect ug atong obserbahan kon unsay matuman ug unsay mapakyas ni atong iyahang gisulti atol sa iyang ikalima nga State of the Nation Address kagahapong adlaw. Apan sa dili pa, mga pahinumdum una gikan sa atong mga tigpasiugda. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lacto Puffy, sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay anos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit dito nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok, mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Newsline. 14 minutos na, pasado alas 8 sa Kabuntagon. Dili sa ato panaguban sa Tulumanon sa programang Newsline. Unsa may mga highlights sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon. Usa niya na mao nga gusto niyang iisa patasan ang annual tax exemption sa income tax. Kana bitaw nga atong withholding tax kanang
ikaltas o ikibragikan sa atong sweldo matag 15 or matag tapos buwan kadtong mga binuan ang sweldo kadtong kausara kada buwan kuhaag income tax sa mga employers nga nagdeduct og withholding tax. Muna nga ni ingon si Presidente Bongbong Marcos nga iyahang paningkamutan nga mapatasan mo abot og 350,000 katong magsweldo og 350,000 total o gross sa usa ka tuig exempted na to sa pagbayad sa withholding tax. Pila man 350 kung 360 pa 20,000 ang buwan. Kung ang imong sweldo 20,000 ang kada buwan, exempted na kapagbayad sa withholding tax. Ubos na ining maong pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Unya, usa sa iyahang gisulti maong giauhag niya ang Baybalawranan, ang Kongreso ug Senado nga unta i-revisit tun-an pagbalik ning IPIRA law. Ako ning hisgutan at length karon taud-taud ipasabot na ko ninyo unsa ning balaod nga IPIRA. Kay sukad ni adtong pagpatuman sa IPIRA in 2001 panahon pa sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Labaw pa sa nidubli na ang presyo sa kuryente dinhi sa Pilipinas. Niadtong miaging adlaw akong gisgutan nga ang Pilipinas mo'y kinamahalan og bili sa kuryente sa tibok Southeast Asian region. Mga nasod sa habagatan silangang Asya, ang Pilipinas maoy kinamahalan og kuryente. Nya pailain yung dili maayong paminahon kay sa tibok Pilipinas sad ang Visayas kini atong nahimutangan dinhi sa Sugbo. Ug uban pa nga mga probinsya sa Visayas mo'y kinamahalan og kuryente. Usa na niya na ang hinungdan mao ang IPIRA law. Ug nisamot ni sa diha nga naggubat na dito sa Middle East sa dihang gisong ni atong February 28 nin tuiga gisong sa Amerika ug sa Israel ang Iran. Ug niya no resulta niini na sira ang Strait of Hormuz. Wa na makaagi ang mga barko nga kargahanan sa mga produkto sa petroleum gikan sa Middle East. Gasolina, diesel fuel, kerosene, liquefied petroleum gas ug uban pa nga mga produkto sa petroleum. Mumahal ganing gasolina, mumahal ang krudo, mumahal ang diesel, ang kerosene, doon na domino effect. Moapektar na sa ubang mga palitunon, mumahal ang hapit tanang mga palitunon ug mga basic services. Sama pananglitan sa kanang plite na to sa sakyanan, kanang atong bayad sa serbisyo o nagkalain-lain nga mga basic services. Mamahal ang atong bayad sa kuryente, mamahal ang bayad sa tubig. Tanan, hapit tanan na lang yun musaka, basta musaka ng presyo sa gasolina, diesel, ug uban pang petroleum products. So, nisamot ang atong kalisod. Nakita nako nga si Presidente Bongbong Marcos aware o nasayod siya nga hilabihan ng pag-anto sa mga tao. Wala mura og dili na gyud satisfied sa performance nining iyang administrasyon murag katong iyang sona kagahapon am-am to nato nga mga Pilipino nga ayaw mo pagpakawa sa paglaom kay wa ni matug ang maong administrasyon nagpadayon sa iyang trabaho aron nga dili malabanan ang pag-anto sa mga Pilipino. Lain pa nga gihisgutan ni Presidente BBM kagahapon atol sa iyahang State of the Nation address maong dunay mga lakang gibuhat ang gobyerno sa nagkalain-lain nga natad o aspeto aron masagang kining krisis karon sa ekonomiya nga niigo sa hapitanan nga mga nasod sa kalibutan apan mas grabing niigo sa Pilipinas tungod kay third world country matadaan man ta nga naglisod daan man ta nga problematic sa atong ekonomiya daghang mga kabus dinhi sa ato mo na nga dunay mga ayuda matag karon og unya ipatuman sa gobyerno pinaagi sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Department of Labor ug uban pang mga ahensya nga mao'y nag-implement sa mga tabang alang sa kinabag-an sa mga Pilipinon. Unsa may importansya di aning IPIRA law may tungod sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Ngano man nga
sukad ni adtong implementation niining maong balaod sa 2001 kining kuryente na to hapit ni doble o kapin pa sa doble ang presyo unsa may nahitabo di ay. Niara, unsa may common nga mga pagsaway sa balaod nga gitawag og IPIRA law. Mao ni usa sa importante kay nagagiya sa atong supply sa kuryente. Ang common nga mga pagsaway may tungod sa balaod nga IPIRA mao ang pagsulbong sa presyo sa kuryente, ang pagmonopolya sa mga sa negosyo bahin sa kuryente ug ang kapakya sa privatization nga napakyas usab sa gumikan ini napakyas ang pagpanalipod sa public interest. Why hunong ang pagsaka sa presyo sa kuryente kapin sa doble na ni sukad sa pagsugod nining maong balaod ni adtong 2001. Panahon lagi ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang mga author nining maong balaod kining IPIRA dito sa Kongreso sa House version mao si kanhi Speaker Fuentebella. O niya dito sa Senado ang papa nila ni Alan Peter Unipia nga si kumpanyero Rene Cayetano. Ang mga konsumidor nagreklamo nga pinasikad nining IPIRA law, automatic na nga ang mga adjustment, ang systems laws katong gisgutan ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon, taxes, mga buhis, ingon man katong wa kabayri nga utang nga kaniadto diha ra sa National Power Corporation gipatong na diri sa atong electric bills. Ako ning ipatin-aw ninyo ha, kanang systems laws pananglitan dunay mangawat og kuryente. Dili kita. Bisag haing dapita sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kung dunay mangawat sa kuryente, ipatong na sa bill sa mga konsumidor nga nagtinarong. Kay gibandol man itanan diha sa IPIRA law. So, systems laws. Bisan ang tubig sad naasa na sila systems laws. For example, MCWD, Metro Cebu Water District. Wala na nilabot sa IPIRA, pero example ko lang nga ug doon na gani agas, pertindaghan ng agas tubig, leaking sa mga tubo, maalkansi man ang nagpadagan sa water system o sa water district. Aron dili sila maalkansi, ila tong i-compute o ipatong, i-divide og pila ka mga consumers ang mga nagpataod og connection sa tubig. Unya, madugang to. Murag dili lang ta kabantay kay gamay naman lang ang amount. Magtuol lang ta nga normal ra ni sa atong consumption apan dili dunay gitawag diag systems loss. Nawad-an ang whole water system or whole electricity system. Nawagtangan sila kuryente as in the case of the power industry or diri sa tubig, nawagtangan sila. Wa magamit sa tao, apan nausik. Unya, ningon si Presidente Bongbong Marcos nga, kung systems law sa kuryente, nganong pabayron man ang wa manghilabot, wa man sila isaan na. So dapat, o kinahanglan nga i-shoulder na sa negosyo. Nganong nga kung alkansi patabangon man tagbayad, kung ganansya di matabahinan. Unfair, no? So, maunay usa sa am-am ni Presidente Bongbong Marcos nato. Pero sa laktod nga pagkasulti, gamay ramang kaayo guning aspeto ang kuryente. Pananglitan, bisag wa na kay bayranan sa kuryente. Hayahay na ba ang imong pagkabutang? Dili gihapon. Kay sa atong pagpakabuhi, daghan kaayo ang ato ang problema. Daghan kay tag bayranan. Pananglitan, kanang atong ipalit og bugas, ipalit og sudan, mga groceries. Kung wa tay bay kanang atong iabang sa balay, kuryente ray mawagtang, samot pagyod og naatay baranan sa kuryente o gipatasan pagyod. Gipatasan pa tungod sa systems laws ug uban pang mga hinungdan nga ang mga negosyante lang nining maong industriya mo'y magbuot
nga ako lang ning bahin-bahinon ngadto sa pila ka libo ka mga consumers aron imbis maalkansi ko, wa ra ko'y alkansi. Bisag doon na pa'y daghang nausik, doon na pa'y daghang gikawat nga kuryente. So mao na mga higalang ipasabot sa systems laws. Unsa pa'y reklamo batok sa IPIRA law. Corporate dominance. Inay nga free market, kanabitang magkompetisyon ang mga industry players, wa sila magkompetensya tungod sa IPIRA law. Gitugutan o natugutan pinaagi nining maong sistema subay sa IPIRA law ang mga higanti nga private companies o mga kartel nga sila'y magkontrolar sa power industry. Pipila raman ning atong mailhan man ni dayo na to pananglitan ang power industry mga higala ako naning subli kapila din sa itong programa pagpasabot ninyo dunay tulo ka aspeto: power generation, power transmission o power distribution. Ang power generation mao ang pag-produce sa kuryente. Pinaagi ni sa mga coal-fired generators, pandaron ang dagko nga mga generating sets mag-generate og kuryente. Una, doon na po'y uban kining gitawag og alternative power. Kining pinaagi sa windmill, hydro, tubig, windmill, hangin. Unya pinaagi sa geothermal kana magkaot og lawom sa yuta ang kainit. Ang kainit maoy mo patuyok sa mga turbina nga mag-generate og kuryente. Mao na geothermal. Unya napailain kaning biomass. Kainit gihapon na, no? Ang kainit gihapon mo ay mo patuyok sa mga generators ni anang pagiha. O gitawagan ni nag clean energy plus kining solar power. Magbutang tag mga solar panels sa atong mga atop, inigtandang sa init. Unya ang ma-generate nga energy ni ana mobalhin ngadto sa mga baterya o mahimo na nga i-convert ngadto sa alternating current o mahimo na nga gamiton sa atong mga Pinoy-anan o mga opisina. Pero dagko na nga investment mga higala bisan pa og clean energy o alternative source of energy mo gasto gihapon ta. Mao na nga kini dili gini kalikayan nga ang mga sapian na mga dunay minilyon o binilyon nga kapital o puhunan maoray makanegosyo nining power industry. So, mo na to, power generation, power transmission. NGCP ray nag-transmit og power na to dire. Kining National Grid Corporation of the Philippines. Kaniadto gitawag nig Transco, National Transmission Corporation nga usa ka government owned and controlled corporation. Apan gisuwaya naman ta nila on the way to privatization, mao nang ilang gibaligya ug nahimo na ron nga National Grid Corporation of the Philippines. Nasayod ta nga kining mga C, kining pamilyang C nga na nag-iya sa SM ug uban pa nga mga holdings maoy uban pa mga business entities maoy majority stockholder sa NGCP. Ikaduha na nga aspeto sa power industry. O kining mahitungod sa industriya sa kuryente. O ang ikatulo, power distribution. Kung sa may example sa power distributor, din sa ato sa Sugbo, Visayan Electric Company. Mo distribute og power, adto ta mo apply magpataod tag kuryente sa balay o opisina, o outside sa service area o area of jurisdiction sa VECO, nga maora ang Metro Cebu, outside ni ana, mauna ang Sibeco o Cebu Electric Cooperative. Power distributor sana ang Sibeco. So, tulo. Again, power generation, power transmission, and power distribution. Dili ni mahimo og gamay-gamay lang tagpuhunan mo apil ta ining negosyo. Dili ni parehag sari-sari store nga doon na kay 20,000, 30,000, 50,000 makapatukod na kaugamay nga tinda-tindahan diha nga mamalit kag mga chicherias, mamalit kag mga groceries, mga linatang sardinas, noodles,
malit kag mga soft drink, sigarilyo ug beer, sari-sari store ka na. Mahimo na sa ordinaryong tao. Apan ang pagsod sa power industry dili sa yon. Apan hinoon, mao nang niingon si Presidente Marcos sa iyang sona kagahapon, i-revisit na to ang IPIRA law. 25 katuig na tang nagantos sa taas nga bili sa kuryente, murag dili di ay maayo ning balaura, busa angay tingali nato ning wag tangon na, ilisan og lain, ug unsay much better nga balaod nga tumanon sa mga player sa power industry. Nya, usa pa sa mga pagsaway mahitungod sa IPIRA maoning broken promises of privatization. Wa again ma-privatize. Critics state that treating electricity as a business rather than basic public service. Tinuod na. Kini untang mga basic utilities such as electricity, water, internet, dili unta ni siya kanang sudlan bitaw sa mindset nga negosyo gini kayo. Kay serbisyo man ni para sa mga tao. Hapit tanang mga tao kundi mga tanan nagagamit gid ini. So dili unta ang mindset nato nga negosyohon ig maayo nga maong mga utilities. Ang ayan unta nga ang mas palabihon mao ang public welfare. Dili ihatag nga libre kay doon naman ay puhunan, gastos man na apan dili kay palabihan ang ganansya gikan nining maong mga basic utilities. Akong balikon, kuryente, tubig, internet, ug unsa pang ubang mga batakan nga serbisyo. So mo na, mga higala, murag iam-aman ta ni Presidente Bongbong Marcos nga ato na ning anon maghimo tag mga maayong kausaban o amendments sa IPIRA law. Unya unsaon na nga dili na mo affect ngadto sa atong mga electric bills. Ang atong takna karon mga higala, 32 minutos na pasado alas 8. Nilaing mga pahinomdom. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto ug panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salines Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang lactopathy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa lactopathy niya 3 times a day niya. After 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako dyan siya nga miracle kaya nga nung nigawas ang bato.
natud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just used lacto puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang maingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istorya daan nga nagingon nga ang lacto puffy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matotally cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left. Naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lacto puffy. Religiously gid na nagainom. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic
na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon ang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kung pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nason. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. 20 minutos na lang sa dili pa ang alas 9. Diyan nata sa naginapos nga bahin sa atong tulumanon Newsline karong adlaw. Napadayonon ko to akong gidiscuss kaganiha may tungod sa gipamahayag ni Presidente Bongbong Marcos atol sa iyang SONA kagahapon. Usa sa iyang gisgutan, ilabi na ang mahitungod sa corruption o pangurakot maong nagpadayon ang mga investigasyon mahitungod sa anomaluso nga flood control projects. Kung mahinumdum ta, niadtong iyang ikaupat nga SONA o sa katuig na ang milabay, dito to siya moingon nga iyang gisaway ba ang pangurakot nga grabe na kaing pangurakot sa gobyerno without mentioning names. So siya gihisgutan nga tao, ningon siya nga mahiya naman kayo. Humani adto, iyan ang gipapublish sa ipapublikar na niya sa DPWH ang lista sa tanan nga mga kontrata. Ilabi na ang mga flood control projects nga aron masusi na to og tinuod ba nga naa, nabayra na ba na ang budget na hurot na ba, wa pa ba, o baka ha, doon na bagyo'y existent ba kining maong mga proyekto o mga ghost projects ni. Ang anomalya sa ghost projects, mga kabantay, mga higala, maoning duha. Either ghost, wa gyud naara sa papel unya gibayran kunuhay nga naay project apan wa gyud dili makita, or dunay proyekto tinuod but substandard. Makita nga naay proyekto apan mahal kaayo ang gibayran, barato ra kaayo, gamay ra kaay naggasto ng proyektuha kay tingali substandard ang material, substandard ang paagi sa pagtrabaho. Ngano man tungod kay ang uban nga kwarta nga gibayad naipunta ngadto sa pangurakot. Kickback sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, kay DPWH may implementing agency, basta mga ingon-ini nga proyekto nga gigastuhan sa atong national government. O dili hinuon tanan, apan daghan kay mga kaso nga ang mga congressman o mga senador makakickback niini. Dili hinuon dayon diha-diha nga maka-prove ta o makamatuod ta nga nahilambigit ang congressman. Kaya wa man siya as kontrata, iyangan, wa diha, wa siya pirma. Apan, ang iyahang influence, ang iyahang power
pananglitan maghisgot tag particular district. For example, sa 7th Congressional District din sa atong probinsya, mao man kinadak-an og nadawat nga budget sa mga flood control projects. Ang kongresista diha, si kaniadto si Congressman Peter Calderon, dili conclusive nga nakakwarta na dayos Peter. Apan, makapangutana ta nga, uy, kung unsa man dako makaya ning imuhang proyekto gikan sa lungsod sa Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualboal, Badian, Alegria, nya unsay sunod, Malabuyok, Hinatilan. Nganong mingaw man kaining lugara. Unya ngano man nga mao man ni dako kaayo og budget. Ikaw ba mo'y naningkamot aron madako ning budget or dunalay mga congressman nga amigo nimo nga ni parking sa ilahang budget para dire unya sabot-sabot lang. Or wa gyud ka kahibaw. So dili pud ta direktamente nga maka-accuse sa congressman nga nahilambigit sa korupsyon. Kay kung pagduda lang ning ato dili mangguna maoy basihan dito sa husgado, dito sa hukmanan nga atong dangpan niya kung mukiha ta. Dili man ebidensyahay magini. Doon na tayo ebidensya. Wa, mga pagduda ra ning ato. Sige, duda lang. Pero dili makapapriso ang pagduda lang. Because sa atong sistemang demokratikanon, the burden of proof lies on the accuser. Kitang na masangil, maogyoy maghago. Pagpangitag ebidensya, documentary, testimonial, unsa pa ng mga ebidensya aron pag matuod sa atong pasangil, dili kay duda lang nga kana siya nakasa. In the absence anang maong mga ebidensya, dili gyud maunsa. Wa gyoy priso, multa o unsa ba nga mahitabo sa atong gidudahan. Kay ebidensyahay lagi ni. And the burden of proof lies on the accuser. Kung kita na masangil, kita mo ay mo prove nga doon na ebidensya batok sa atong gipasanginlan. Mauni ang diferensya karon. Kay doon na may panagbingkil karong dako sa duha ka mga kampong politikanhon, kining kampo sa administrasyon o kampo sa oposisyon nga gipanguluhan sa mga Duterte. Mo nang muingon ang katong dapig sa mga Duterte, muingon nga nganong dali man kaayong dutlan kon DDS, kon dia sa Duterte dali man kaayong dutlan. Unya kun ang gipasanginlan di ahabig sa administrasyon nganong dili man dutlan. Ang akong pagsabot mo ni ebidensyahay manggod. Unya kun ang mga Duterte di ay dunay sa pananglitan sama ana nilang Jinggoy, tuam nas campus mga Duterte, sila si Marcoleta, sila si Mike Defensor, tuaman na sa kampo sa mga Duterte Mulaban. Nganong dali raman nga mapangitaag ebidensya tungod kay kinsa man day mangitag ebidensya. Kinibang mga sibilyan, mga construction worker, driver, dili. Mga otoridad ang mangitag ebidensya. Kapulisan, mahimong sugoon. Pag case build up mo NBI, mahimong sugoon. Sakop sa Department of Justice. CIDG, mahimong sugoon. Sakop sa PNP. Sakop po gihapon sa DILG. Nga sakop sa administrasyon. Nga naman, tungod kay ang administrasyon lagi mo ay gamanan. Ang naglingkod sa Malacanang mo ay gamanan. Bisag, magsuroy-suroy ra siya, muradi siya manghilabot kintahay aning mga kaso-kaso nga atong gihisgutan. Apan ang iyahang mga pangabaga, ang nangulo sa nagkalain-laing mga ehensya mutoy mulihok ug musugo sa ilang mga sakop pag case build up, pangita ini og mga ebidensya. So naa dayo ebidensya against ni Jinggoy, against ni Marcoleta, against nilang Mike Defensor, lain pa gani itong mga kaso. Sa ato pa, dunay basis pag-file og kaso. Unya kung non-bailable ang kaso nga i-file mo nang mapriso way piyansa-piyansa. Kaya kung kapiyansahan pa, may kwarta man yung mga tawhana. Magkapiyansa gini para sa ilang temporary liberty, ilang temporary yung kagawasan. Pero dili man kapiyansahan, plunder, na may mga bugat nga kaso
nga ipasaka nga dili kapiyansahan. So muna sa habig sa mga Duterte. On the other hand, mga santos ba ang mga alalay sa administrasyon? Kining mga congressman nga namirma aron ma-impeach si Vice President Sara, santos ba ni? Wa ba ni sila sa posibleng naay daghan anak nila nga sadaan? Apan ang pangutana, doon na ba tayo ebidensya against nila? The answer is wala. Pagduda ra gid ato mga pagsaway diha sa social media nga naman. Tungod kay dili man atong administrasyon, dili man administrasyon sa mga DDS. Vice President raman si Sara, dili man siya galingkod sa Malacanang isip presidente. Makasugo ba dahil si VP Sara sa PNP? Mangitain ibi, i-case build up ni sila. Kining mga congressman nga tua ni mo'y nag-impeach na ako, pangitain, i-case build up ni, kining mga senador nga murag tua gid dapig sa administrasyon, i-case build up ni, dili. Nga naman, dili siya mo itahuron sa DILG. Ang presidente mo itahuron. Dili siya mo itahuron sa Department of Justice. Of course, naay courtesy, kitaas man siyang opisyal, pero lahi ra gid ang number 1 o ang number 2. Bisan diya sa inyong mga syudad, inyong mga probinsya, inyong mga lungsod, dako kay gahom ang number 1, ang mayor or ang governor. Dili kayo dako gahom. Murarag reserbang ligid ang vice. Magsigilan tingalig ampo, kumidyaran ni. Magsigilan tingalig ampo nga, mainta og dili na nakabango ng number 1. Oy, aron ako na mo succeed dito. Ha? Maintag makakaon nagkinilkig. Aron mo succeed na ko dito. Kay by virtue of succession, ikaw man, vice mayor, vice governor, vice president. Kung sa may tabo ni BBM, si VP Sara, by virtue of succession, gimando na sa balaod, siya mo succeed. Muna sa Marcos ron, kinahanglang magkuagin siya, kay mahadlok siya nga pulihan ni VP Sara, kinahanglang liguno niya iyang lawas. Kay otherwise, kung incapable na siya, puli na si VP Sara. Balik ta, there is anomaly sa flood control. Ebidensyahay ni. Sa laktod pagkasulti, sa yonra, para sa administrasyon, kung makikkontra magining mga Duterte sa administrasyon, kay nakikkontra naman yun, grabe naman gining ilang panagbingkil, sa yonra para sa taga-administrasyon, pangitaan o ebidensya, dili tumo-tumo. Puro man dunay nahimo nga kasaypanan, taga-DDS, o karing di ahabig sa administrasyon na aman. Kay kunwa kay sabi sa kung saon, pagka-case build up, tumo-tumo ragi mahimo. Apan, dili man na tumo-tumo. Si Jinggoy, makaingon ka, tumo-tumo ra nang ila. Ya kani adto pod na priso naman ni Jinggoy. Kinis Marcoleta, tumo-tumo ra ka to, nga siya may niangkon nga, nakadawat siya mga donation nga 75 million. Dili na tumutumo. Pero nganong sila raman, nganong dili man ring di as aside sa administrasyon. Tungod lagi na kay kining kaso, ebidensyahay ni. Nya kinsa may mangitag ebidensya, pulis, NBI, kinsa pailain, masugo sa administrasyon. Ang oposisyon nga, dili mo'y number 1 dito sa Malacanang. Makasugo ba? Dili. Mo na hinungdan nga murag dili patas. Kaniad today sa presidente pa si kanhi presidente Digong. Dili bagod siya mo ilabing gamhanan. Ang oposisyon way mahimo, Laila de Lima, sukol-sukol, priso. Siya po ni Chavos o nga dili manipatas. Natural, dili patas tungod kay ang labing gamhanan galingkod sa Malacanang mo ituuhan sa Armed Forces of the Philippines, mo ituuhan sa Philippine National Police, mo ituuhan sa Department of Justice. Kana, maunay nakaingon nga lupig yun ang uban sa number 1. Kinsay number 1 ron? BBM. Kinsa may gustong mag number 1 sa 2028? Daghan. VP Sara, gusto nang mag number 1 kay una-una niya kanibantay lang gini mga tawhana baos gyud ko. Apan ang pangutana sad unsa man di ay nang
number one office sa gobyerno. Gamiton lang din na para personal o para sa atong mga suod, dili din na gamiton para sa tanang Pilipinon. Mausan na atong ipangutana. Hain naman tang dapita sa atong pagkademokrasya. Wa bata masaag. Ngano nga dili man haom sa ilahang katungdanan ang atong mapili inig eleksyon. Napailain nga komentaryo sa kuan sa sona ni Presidente Bongbong Marcos gahapon mga kabantay, mga higala. Ingon sila wa man maghisgot si Marcos bahin sa barangay og SK election sa Nobyembre 2. Sa ato pa mapadayon tingali kay wa man ni hisgot eh. Wa man siya mingon nga akong ipapostpone. Wa man. Sa ato pa mahina yun. Pero time para God. Kamong mga barangay officials diya ganahan gid mo nga ma-postpone. Nga naman. Hadlok mong eleksyon, dili day tingali maay mong performance diya sa inyong barangay. Tingali daghang nasuko ninyo o na ni feel ni bati na mudaan nga ay iniglansar na kug-usab murag di nakubutaran sa mga tao. Kay nagtapol ko or garbuso ko, daghan ko gwa atiman na sa barangay. Kay kunwa kay kadlukan nga nung madlok kag eleksyon. Bisan paghigda-higda lang ka diha. Eleksyon. November 2, kung dili ma-postpone, unsa na taron? Hapit na ta mag-August 2. Kay kuan na lang, pila na lang kaadlaw. August, September, October, tulo na lang kabuan kapin. Ambot ka ang barangay captains, barangay city, o siya bagay pumulansar o magpapuli ba siya iri akong atbang nga iyahang kinagwapuhang anak. Barangay City Tuburan. Kadungog ko maayong mo alagad na atong kapitan diha sa Barangay City. So, why angay kadlukan ha? Diri sa among mga kauban sa Bantay Radyo dunay duha ka barangay officials diri. Atong tigbalita 7 to 8 Konsehal Ramir Salunoy, konsehal sa Kamputaw, Cebu City. Dagko honorarium. Daghan ganong mga huwam ni Cons Ramsa. Una, sa laing bahin, maanyag nga kauban namo, chika og advokasya, konsehal sa ni sa barangay Punta Prinsesa, Grace Bakero, anak sa nabantog ng si Anhing Eli Bakero, konsehala sa barangay Punta. Ay mo kadlok mga kons. Kay baw ko nga daghang mo tabang og campaign funds. Awan ayaw mo angkon kay maparihan niya mong Marcoleta. Kanang mudawat ang campaign funds bitaw nga kuan. Mudawat ang campaign funds nga opisyal tas gobyerno. Lisod kay na. Kay tuuhan nga kanang imong gidawat murag suborno na para hatagan nimong special favor ang naghatag. Mao nay prinsipyo nganong dili padawaton. Apan og ginagmay lang tingali dili lang kaabot og minilyon o binilyon nga hatag, dili tingali kay problema. In fact, gidismiss ni Comelec apan gipasakaan yung kaso sa ombudsman si Senador Rodante Marcoleta because of the alleged kaning mga nadawat niya nga mga campaign donations while he was a party list congressman. Party list congressman siya, gitagaan siya, murag campaign funds kuno to para sa iyang paglansar pagka senador. So muna, I hope na klaro na nato mga kabantay, mga higala ngano yung murag dali makaingdutlan ang oposisyon. Apan murag magkublan kini mga congressman nga namirma murag kublan, murag wa tanduga. Of course, dili na sila mga santos, dili na sila mga inosente. Ang pangutana lang, asa man tag ebidensya against ana nila. Si kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan, giingon man nga state witness na, kay dili man siya, qualified siya, kay dili man siya ang most guilty, matud pa. So gidawat. Muna giingon ni Ombudsman Boying Rimulya, o sa Ombudsman, nga
mga opisyal sa ombudsman nga dili kinahanglan nga least guilty, kundi not the most guilty. Kinsa man day most guilty? Doon ay daghan nagduda nga ang most guilty either si Speaker Martin Romualdez o baka dili magyug ka si BBM mo most guilty ini. Apan kanas BBM kuan man na immune from suit pa man na ron. Matangtang lang na kung gusto na itong tangtangon through impeachment. Dili sad, wasad siya matangtang o kanang grupo-grupo diha sa Manila, Iglesia ni Cristo, katong nagkalain-lain nga grupo, apil ng mga Katoliko, apil na ang mga cause-oriented groups, wasad. Kay dili lagi na ma-manufacture ang people power, kinahalang tinud-anay yun nga nagalintabo ang kasing-kasing sa mga tao against anang tawhana, mauna siyang ma-people power. Like what happened to the father, si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr., like what happened to Erap, gi-people power to siya, EDSA dos. So, kinahanglang genuine, dili na kayo mamayad lang kag nga tao, hakuto ni mong pila ka truck, unya, abot dito rally-rally, unya, lagpot na dahing Presidente, dili ingon ana. Kinahanglang genuine, tinud-anay, nga gibati sa mga tao ang dissatisfaction o grabe na nga indignation batok sa pamunuan una pa nga mahitabo ang people power so na. So niing usa sa gihisgutan ni Presidente BBM bisag overtime na tagamay ako laning naginuton gyud. Niingon siya, giandam na ro mga kaso batok sa iyang igagaw, Martin Romualdez kaning speaker. Ningon siya, naguol ko ana kay ako nang paryente. Apan di ko mubabag ana. Wa siya mubabag kuno. Anang kiha batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez tungod kay nahibaw siya nga dili lang siya presidente sa ilang pamilya lang, kundi presidente siya sa tibuok Pilipinas. Nindot kay pagkasultiha. Sa ito pa maski panlabi niya, kitang mga Pilipinon nga gustong maningil ni Martin Romualdez kaysa iyang labanan ang iyang igagaw. Ang pangutana, dili tingali mo yun nga, unya, tinuod ka nga, di siya mo laban. Para nako, mahimong tinuod, sincero si Presidente BBM nga di siya mo laban ni Martin. Pasagdan ra niya. Kung doon na ba'y mga ebidensya, ang pangutana, doon na ba'y ebidensya against ni Martin? Niya ka ng ebidensya ha, igo ba na nga maka papriso ni Martin Romualdez? Kidako makain pila ka bilyon man Of course, doon ay whole departure order against kanhi Speaker Martin Romualdez, dili na siya makasibat, makalayas paingon sa gawa sa nasod kung interesado siyang mulayas. Gihold na lang gid siya dinhi. Doon ay mga assets niya nga gi-freeze, dili na niya magamit. Mga kwartang dili na mo-withdraw, mga chopper nga dili na mapalupad. Mo na gitawag og frozen. Pero as to conviction, parihara na sa istorya against Vice President Sara Duterte kining nagpadayon nga impeachment. Unya sa pizza 30 ra ba, dalho na kay gisumpinahan na ang mga bank records in relation sa Article 2, ikaduhang pasangil batok ni VP Sara nga maong ill-gotten wealth. Unya sa pizza 30 na, karon pizza 28 ta sa ato pa Huwebes. Unya sa Huwebes magpadayon ng impeachment trial. Ang pangutana, doon na ba'y ebidensya against ni kanhi Speaker Martin Romualdez? In the same manner, igo na ba ng ebidensya sa prosecution aron magtuo na gyud ang Senado, ang Senate Impeachment Court ug kitang katawhan nga guilty si VP Sara sa mga pasangil batok niya? Igo na ba na o dili? Nya diri sa kang Martin Romualdez, doon na bay nangitag ebidensya against niya. Kadtong 18 Marines nga ni-testify, igo na ba to? Dili ba to kadudahan ang ilahang mga ebidensya nga tumu-tumu lang? So kana mo yung mga pangutana, mga higala, nga hinaot unta nga nakapasabot ko ninyo unsa ning mga dagkong panghitabo og nga nagpadayon pa. Nahumana og nagpadayon pa dinhi sa atong nasod. Ako nang takupan ng atong tulumanon. Daghang salamat sa inyong pag-uban nako sa atong tulumanon karong adlaw, ang Newsline, sangan sa Lacto Puffy, sa Asil Laboratory, sangan sa akong mga kauban, Kinon Sinisa, Patrick Jagsay, Saniboy Sanchez,
ni Ray Quijano Alcazar ug ni Ray Rosite. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.